23 verse 4. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Praise Amen. God. So, narinig na po ba natin yung salitang God is with us? Amen. Amen. So, yung praise na God is with us is probably, yan yung pinaka-most comforting promises sa lahat ng scripture na narinig po natin. Kapag sinabi ng Diyos sa atin na, ako'y kasama mo sa bawat yugto, sa bawat segment, sa bawat episode ng buhay mo, ay talaga naman nakakalugod, napakasaya sa pakiramdam na pag sinabi ng Panginoon, I am with you. Diba? At madaling sabihin din that God is with us kapag ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay maayos, hindi siya magulo, di ba? Naaayon din sa ating mga kagustuhan. Gaya na lamang yung pagkakaroon ng promotion kahit lagi kang late sa trabaho, yung merong 6 digit ang account mo, di ba? Yung bank account mo, yung family mo, hindi nag-aaway, yung katawan mo ay in shape, di ba? Good health, ganyan. So, dapat napakadaling maniwala na God is with us if everything that happens in our life is doing great. Amen po. Pero, mas mahirap paniwalaan ang na God is with us kapag naman tayo nakakaranas ng mga problema na tipong hindi okay yung buhay mo, hindi maayos, di ba? At lalong mas mahirap na maranasan, masense natin yung presensya ng Panginoon kapag may mga problema tayong nararanasan. Amen po ba? So, nakakita na po ba kayo ng valley or lambak? So, ang title po na yung exhortation ay God who walks with me. So, ang valley po, kung hindi pa po kayo nakakarating sa ganitong lugar, yan po ay isang valley. Yan po ay, ang valley po ay, nasa gitna po ang valley ng dalawang malaking bundok. So, yan po ay example ng valley. So, balik po tayo doon. So, yun po. Na sa Bible po, ang valley ay ginagamit as metaphor kapag may challenges, problems tayong pinagdadaanan sa ating buhay. Kapag sinabi natin, I am in the valleys of my life, parang sinabi na rin po natin, I am in the season of troubles or I am experiencing many trials or difficulties in my life. Yung tipong pakiramdam natin nandun tayo sa lowest spot ng ating buhay. Yung pakiramdam natin, lubog na lubog tayo. Yung pakiramdam natin, napakadilim ng buhay natin. Yung tipong hopeless ang ating buhay. Yung tipong surrounded tayo ng 1,000 issues ng ating buhay. Yung tipong hindi na natin alam kung paano tayo makakalabas sa ganoong sitwasyon. Hindi naman kasi palagi na nandoon tayo sa mountaintop. Diba? Kailangan din nating maranasan yung darkest valleys ng ating buhay. Kasi hindi naman pinangako ng Panginoon na lagi tayong nandoon sa mountaintop. Inaalaw pa rin ng Panginoon na tayo maka-experience ng mga darkest valleys experience sa ating buhay. We have so many valleys in our life. Nandiyan yung valley of trouble, valley of sicknesses, valley of financial lack, valley of depression. Pero I will tell you mga kapatid na those valleys we experience ay importante. They are all necessary in our life, lalo na sa ating spiritual na buhay. So, I have 3 things we need to remember about the valleys of our life. Una, the valleys are unpredictable. So, the problems we experience ay hindi natin mapredict or hindi mo alam kung kailan darating yung mga valleys sa ating buhay. So, di naman natin pwedeng i-schedule or bigyan ng appointment yung mga problema natin na, dumating ka na lang next month kasi baka next month ready na ako. Kaya ngayon muna yung madadali, tapos sa December na lang yung mahirap kasi that time ay may marami na akong pera, ganyan. Or kaya, sasabihin mo dun sa sakit mo na, may appointment ka sa January kasi sa January ready na siguro akong harapin ka, ganon. No, mga kapatid, hindi natin siya pwedeng i-reschedule or i-appoint. So, hindi mo pwedeng sabihin na ganon nga kasi because our valleys are unpredictable. So, it is important that even those darkest valleys ay dumating sa ating buhay, ay huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot na harapin yung mga valley sa buhay natin. Kasi ang pangako ng Panginoon sa atin ay
God is with us. Kahit pagod, kahit hopeless na tayo, kahit sa dilim, nga sabi nga ng Panginoon, kahit sa dilim may pagpapala. Amen. Kikilos at kikilos at gagawa at gagawa ang Panginoon. Sabi nga doon sa Proverbs chapter 27 verse 1. Ay, hindi ko siya nasali. Sabi niya doon, don't brag about tomorrow since you don't know what that day will bring. Amen. So alam niyo po ba ang pinakamagandang sa isang tao may tunay at may malalim na pananampalataya sa Diyos? Alam niyo po ba na kahit na nakakaharap tayo ng matinding valley sa ating buhay, yung pinaka-darkest moment ng ating buhay, natatakot man tayo, pero nandoon yung we are prepared. Prepared tayo na harapin yung mga problemang yon, yung mga valleys natin. Kasi alam natin na we have kasama natin. Kasi pangako ng Panginoon na kasama niya tayo kahit saan tayo magtungo. Dahil isa pa sa mga dapat nating panghawakan ay yung pangako ng Panginoon din na sa bibig niya na din lumabas yung tagumpay. Nasabi niya doon, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So, tibayan lang daw po natin ang ating loob. Sabi nga niya doon, take heart, I have overcome the world. Amen? Amen. Napakabuti ng Panginoon. So, even though we are scared, minsan unprepared, ay nandoon pa rin yung grasya ng Panginoon to get through. And He is always with us. He is always there to guide us, to lead us, to help us. Dahil nga siya ay hindi lang ating father, siya din ay ating pastol. Di ba ang pastol, inaalagaan niyang mabuti mga tupa niya. So, we have a father na victorious. We have a father na shepherd. At tayo yung kanyang victorious children. At tayo din yung kanyang mga tupa. So, sinabi doon sa scripture kanina, even though I walk through the valleys, sabi niya, even though I walk. So, hindi niya sinabi na, though I stay, even though I live. Hindi niya sinabi, but sabi niya, even though I walk. So, we need to walk. Continue walking. Lakad lang tayo ng lakad kahit alam natin na parang wala nang patutunguhan yung buhay natin. Let us continue to walk kasi once we continue to walk, we continue stepping out doon sa comfort zone natin. Na kahit takot tayo, valleys are inevitable. Kanina, valleys are unpredictable. Ngayon naman, inevitable. Ang valleys sa buhay natin ay hindi natin may iwasan. Ito ay part na ng ating buhay, mga kapatid. Sabi nga sa Psalm chapter 34 verse 19, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him for them all. So, kahit yung may malalim ng relasyon sa Panginoon, ay nakaka-encounter pa rin ng troubles, ng problema, ng frustrations. See, yes, we feel discouraged. Yes, there will be problems, may sorrows, may difficulties, may problems, may sickness. Pero lahat ng yun, mga kapatid, ay normal na part ng ating buhay. Hindi natin pwedeng pahintuin yung mga ganong bagay sa ating buhay. Kasi hindi natin mararanasan yung pag-ibig ng Panginoon, yung plano ng Diyos sa atin, kung hindi natin mararanasan ang mga valleys na ito. Kasi nandito pa tayo sa world eh. We cannot avoid those valleys on earth. Amen? And sabi doon sa John 16:33. Ayan na, sabi niya, this world, you will have trouble. So, habang nandito tayo sa mundong ito, mararanasan natin yung mga trouble sa ating buhay. So, na kahit dumaan tayo sa maraming pagsubok, mga kapatid, we know that there is God who first overcome all those trials, all those troubles, all those circumstances sa ating buhay. Dahil nga sabi ko kanina, we have a Father who is victorious. Amen? Ang kailangan lang natin gawin, mga kapatid, ay we should focus our mind, our eyes, our heart, and put our 101% unto Jesus alone, even in our darkest moment. So, sabi doon sa Isaiah chapter 26, verse 3 to 4, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Trust in the Lord always, for the Lord God is the eternal rock. Ayan. Dapat dito pa lang ay dapat na pana tayo. We are confident na kasi may pangakong Panginoon eh. You will keep in perfect peace. Sino ang makaka-experience nito? All those who trust in Him. All those whose thoughts are fixed on you. Paano natin siya ma-experience? By trusting the Lord.
trust in the Lord. Kailan? Hindi lang ngayon, kundi always, every day, dapat tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. And number 3, valleys are temporary. Dumaan man tayo sa mga trials, tribulation, troubles, difficulties sa ating buhay. Praise God, mag-praise God tayo kasi hindi ito permanent, kundi temporary lang mga kapatid. We don't need to stay to live with it. Hindi yun yung ating dwelling place, hindi yun yung final destinations natin. It's just a step up. Kumbaga sa trabaho, promotion mo yun. Yung tipong promoted ka from sickness to healing, promoted ka from broken relationship to restoration, from trial to victory, di ba? Ang saya-saya ng ganon. Dahil makapangyarihan ng ating Diyos. Dahil kaya niyang iahon tayo doon sa mga valleys ng ating buhay. So, physically speaking, ang valleys, di ba, napansin niyo po, ang valleys ay nasa middle ng dalawang bundok. So, minsan, akala natin nandun tayo sa middle ng problema. Pero, actually, we are in the middle of two great blessings. In the two great miracles. Kaya huwag tayong paghinaan ng loob. Amen? Kaya dapat lagi tayong handa, lagi tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi doon sa Bible pa lang ang dami ng pangako ng Panginoon. At lalong-lalo na, kailangan din nating talasan ang ating mga senses. Kasi we will smell the blessings, we will see triumph, victory, we will feel yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. At isa pa, God will never leave to pray lang. Pray lang tayo ng pray. Kasi yung pagod, yung mahabang paglalakad natin, yung pananampalataya natin, at lahat ng pananalangin natin ay didinggin ng Panginoon. Dahil siya ay mabuting Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon na lumubog ka, lumubog ka. Kung naalala niyo po yung kwento ni Naaman doon sa Bible, yung may sakit na keto. Di ba sinabihan siya ng Panginoon na lumubog ka? Lumubog siya. Lumubog ka. Lumubog pa rin siya. Ilang beses siya lumubog? 7 beses. At sa 7 beses na yon, doon siya gumaling. Kasi sinunod niya ang sinabi ni Jesucristo sa kanya. Like also doon yung kwento ng Israelites. Doon sa Jericho Wall. Na ikot sila ng ikot doon sa Jericho Wall, pero parang nakikita nila parang hindi bumabagsak yung mga bato. Pero sinunod pa rin nila yung sinabi ng Panginoon sa kanila na continue or na lumakad doon sa palibot ng Jericho Wall. At after 7 days, doon nga, na-destroy yung Jericho Wall. Natin yung trust natin sa Panginoon at pinagkatiwalaan natin yung proseso ng Panginoon sa ating buhay. Nandoon yung blessing, nandoon yung hope after ng lahat ng